Magandang umaga sa inyong lahat at sa anong panig kayo ng Pinas naroroon ng mundo. Samahating muli ang pagpapala sa araw na ito. Ang Makatang Tambay pong muli. Ang tanging puhunan mga logic ng buhay. At pagkatapos nung isubscribe ay di manood ka naman na makita mo kung ano ang meron kay Makatang Tambay. Ang naisip ko ngayong pasadahan, siyempre nahuli na si Alice Go dahil nga sa diba dami nitong warrant of arrest. Mayroon itong warrant of arrest sa Senado, tapos mayroon pa ito sa DOJ o sa korte dahil nga sa mga kaso nitong human trafficking, at saka money laundering. At bilang paggusto nga ay talagang nakakatakot na itong mga kasong ito't novel ang mga ito. At ito ang pinagtataka natin dito, wala nang maupo si Marcos, wala nang ibang naririnig tayo, napapanood, nababalitaan sa social media man yan o sa mainstream media, kundi mga pagdidimanda, pag-iimbestiga at mga pagtatangkang ikulong o kasuhan ng mga tao na hindi natin alam kung ito'y totoong kalaban niya o may kakampi ba ito. Na basta yun ang nakikita natin, ito yung mga napoportray ng kanyang administrasyon, ng kanyang gobyerno. Imbestiga, demanda at kulong. Kahit nga sa Kongreso, puro contempt. At siyempre ito ay kasama sa pananakot at pamimirsa. Pag sila may iniimbestiga doon ay kukontempt, siyempre kulong yun. Mabuti naman yun at hindi naman yun talaga katagalan ay palalabasin ka. Pero ito talaga yung buong kabuuhan na nakikita natin sa kanyang pamamalakad yung nakikita natin dito. Dahil wala na bang iba? Ang dami naman dapat harapin. At saka hindi tayo nagsasabi dito na hindi naman niya, na huwag niyang pakialaman pagdating sa mga hustisya ng mga tao, kung sino man yung inargabyado nito, yung naargabyado at yung nang-argabyado. Hindi naman natin sinasabi na huwag siyang makialam at simple kasama ito sa isang pamumuno. Pero nagtataka nga tayo kung bakit parang doon na lahat nakatutok yung kanyang administrasyon. O alam nga namang isa-isahin na naman natin yung mga problema na talagang kinakailangan niyang harapin. Bantad na bantad tayong lahat dyan. Pagbaba mo nga lang ng hagdan mo, pagising mo sa magat, bibili ka ng kape o asukal, may kita mo ng pagkakaiba. Nakakabili ka dati ng 1 kalahating kilo, ngayon 1/4 na lang bibili mong asukal. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya hindi na natin dapat isa-isahin kung ano yung dapat sana niyang mas hinaharap ngayon sa panahon ito. Sa kanyang pamamahala. At hindi itong puro imbestiga, puro panguhuli, puro kulong. Biro mo yan. Kita na sinasangkalang. O halimbawa, nahuli na rin, di 3 ito. Mga fugitive na mabibigat. O ngayon, isang halimbawa, tapos na yung administrasyon ni Marcos. Ano mapapalang legacy dito ng mga Pilipino? Unang mga kabataan na makakabasa kung halimbawa man matala ito sa history, sa kasaysayan. Tama bang ito yung manahin? Napaulit-ulit ang pag-aralan o basahin na ganito ang panghuli yung mga fugitive, yung mga pribadong tao. Pribado ito Hindi ba si Kibuloy pribado? Sabihin na natin si Arnitibis, si congressman. Kaya nga hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin talaga lubos na maisip kung ano talaga yung dulo at mga layunin talaga ng ginagawang ito ng administrasyon ni Marcos. Dahil naroon na nga tayo, sang-ayunan muna natin isang halimbawa. O sige, dahil batas nga yan, siyempre wala naman sa ating, sabi nga, nobody above the law. Siyempre lahat tayo yan ipapasailalim. O sang-ayunan natin, nahuli na nga lahat yung 3 yun. May pagmamalaki ba niya yun?
Samantalang nagkakanggugutom yung tao na pag bumaba yung tao, hindi na kayahin ng basta lamang mga balsa. Kundi halos kaya nang magdumadaanan ng barko sa lalim ng baha. Na dati kung halimbawa hanggang dibdib lamang, ngayon talagang yung second floor mo talagang dinudukwang na rin. Ganun kalala ang dapat sanang hinaharap ngayon. At hindi itong puro pagdidimanda, puro pag-iimbestiga. Nakakalungkot talaga nangyayari ito. Ang sa akin, ang pinupunto ko sa mga bagay na ito, pinupunto ko kung ano nga yung kahalagahan nito sa mga buhay ng bawat Pilipino. Sa buhay nating lahat. Sa bansa natin. Ito ang binibigyan din ko sa pagtalakay na ito. At ngayon, itong tinatanong natin paulit-ulit. Ano kaya pakinabang natin dito? Sana meron nga sumagot dito. Loyalist talaga na nakakaintindi ni Marcos sa mga katanungan ito. Ano mapapala natin dito? Itala mo nito sa history o sa kasaysayan.